Sampung taon ng kasal sina Jonard at Camille. Sa loob ng mahabang panahong iyon, naging saksi ang kanilang mga kapitbahay, kaibigan, at pamilya sa kanilang pagtutulungan at pagmamahalan, ngunit isa lamang ang laging tanong ng lahat, kailan kayo magkakaanak? Isang tanong na paulit-ulit nilang naririnig sa mga salo-salo, okasyon, at kahit sa simpleng usapan sa kalsada. Sa kabila ng lahat, nanatiling matatag ang mag-asawa. Bagaman hindi maikakailang sa kanilang mga tahimik na gabi, nararamdaman nilang bumibigat ang tila kawalan ng sagot sa kanilang dasal. Si Jonard ay isang construction worker. Araw-araw siyang gumigising ng maaga upang pumasok sa trabaho. Kapag walang proyekto, tumatanggap siya ng iba't ibang sideline tulad ng pagkakarpintero o kahit simpleng pag-aayos ng sirang tubo sa mga bahay. Si Camille naman ay abala sa pamamalengke, pagluluto, at paggawa ng mga tinapay na binibenta niya sa tindahan ng kanilang kapitbahay. Bagamat hindi marangya ang kanilang pamumuhay, masaya sila sa isa't isa. Sabi nga ni Camille, basta't magkasama tayo, Jonard, kaya nating lampasan ang lahat. Ngunit hindi maiiwasan ang mapanuring mata ng mga tao sa kanilang paligid. May mga pagkakataong naririnig nila ang mga usap-usapan mula sa kanilang mga kapitbahay. Baka may problema sa kanila kaya wala silang anak. Bulong ng isa. Siguro kailangan nilang magpatingin. Dagdag pa ng isa. Sa mga panahong iyon, tanging tahimik ng ngiti at matibay na loob ang sagot ni na Jonard at Camille. Hayaan mo sila, wika ni Jonard habang niyayakap si Camille isang gabi. Hindi nila alam ang mga pinagdadaanan natin. Ang mahalaga, hindi tayo sumusuko. Tumango lamang si Camille at pinunasan ang luha sa kanyang pisngi. Lagi niyang iniisip na darating din ang araw na maririnig nila ang tawanan ng bata sa kanilang bahay. Pinanghahawakan niya ang kanyang pananampalataya. Nagdarasal gabi-gabi, umaasang maririnig ng may kapal ang kanyang panawagan. Malapit si Jonard at Camille sa kanilang pamilya at komunidad. Sila ang tipong laging handang tumulong sa kanilang mga kapitbahay. Sa tuwing may mga pagdiriwang, sila ang nangunguna sa pagtulong sa paghahanda. Kapag may mga nangangailangan ng tulong, si Jonard ang unang tumutulong magbuhat o mag-ayos ng kahit ano. Si Camille naman, laging may ngiti at yakap para sa mga nangangailangan ng payo o simpleng kausap. Napakabait niyo talaga, sabi ni Aling Mercy, ang may-ari ng tindahan kung saan nagbebenta si Camille ng mga tinapay. Sigurado ako, bibiyayaan kayo ng Diyos. Ngumiti si Camille at tahimik na sinagot, salamat po Aling Mercy, umaasa rin po kami. Lingid sa kaalaman ng iba, may mga pagkakataong pinanghihinaan na rin ng loob si Jonard. Sa bawat pagkakakita niya ng mga batang tumatakbo sa kalsada, iniisip niya kung kailan niya mararanasan ang maging isang ama. Minsan, sa sobrang bigat ng nararamdaman, umiiyak siya sa gabi habang tulog si Camille. Subalit, sa kabila ng mga ito, hindi niya ito ipinapakita sa asawa. Ayaw niyang makita siya nitong nawawalan ng pag-asa. Ang laging paalala niya sa sarili, kailangan kong maging matatag para kay Camille. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, patuloy ang kanilang pag-asa. Tuwing linggo, hindi nawawala ang mag-asawa sa simbahan. Magkahawak kamay silang nananalangin sa harap ng altar. Paulit-ulit ang kanilang hiling, Panginoon, sana po magkaroon kami ng anak. Ang kanilang simpleng panalangin ay palaging sinasagot ng kanilang debosyon. Balang araw, sabi ni Jonard habang pauwi sila mula sa misa, magkakaroon din tayo ng anak. Alam kong ibibigay niya iyon sa tamang panahon. Tumango si Camille at ngumiti kahit may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Sa loob ng 10 taon, ang kanilang buhay ay naging isang mahabang paghihintay na puno ng pananampalataya, pagtitiis, at pagmamahalan. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tumitibay ang kanilang samahan. Ang pangarap nilang magkaroon ng anak ang nagsisilbing liwanag sa kanilang bawat hakbang
Kahit pa sa panahong ang paligid ay tila puno ng kadiliman. Walang sino man ang nakakaalam kung kailan darating ang biyayang kanilang hinihintay. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi sila susuko. Isang umagang tila karaniwan lang, nagluluto si Camille ng agahan habang si Jonard ay nag-aayos ng kanyang gamit para sa trabaho. Sa gitna ng kanilang simpleng routine, napahinto si Camille nang biglang sumakit ang kanyang tiyan. Jonard, mahina niyang tawag habang pinipilit na huwag magpanik. Agad na lumapit si Jonard, bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. Anong nangyari, mahal? Okay ka lang? Tanong niya. Pinilit ngumiti ni Camille. Siguro napagod lang ako kahapon. Mamaya na tayo magpunta sa health center. Ngunit hindi nagpaawat si Jonard. Hindi na. Pupunta tayo ngayon. Habang nasa health center, palihim na nagdarasal si Jonard na sana ay walang seryosong sakit ang kanyang asawa. Makalipas ang ilang oras ng pagsusuri, lumabas ang doktor mula sa kanilang silid. May ngiti ito sa kanyang muka. Congratulations, Mr. and Mrs. De La Cruz. Mukhang maghahanda na kayo para sa pagdating ng bagong miyembro ng pamilya. Hindi agad makapaniwala si Camille. Doktor, buntis po ako? Halos maiyak siya sa balita. Tumango ang doktor. Oo, Mrs. De La Cruz. Magdahan-dahan na kayo sa trabaho at siguraduhin kumain ng tama. Mahalaga ang pag-aalaga sa inyong kalusugan mula ngayon. Parang lumipad ang mag-asawa palabas ng klinika. Sa kanilang pag-uwi, hindi maitago ni Jonard ang kanyang kasiyahan. Paulit-ulit niyang sinasabi, Mahal, magiging tatay na ako. Ang simpleng balitang iyon ay tila naging sagot sa kanilang dasal ng 10 taon. Pagkarating sa kanilang bahay, agad nilang ibinahagi ang balita sa kanilang pamilya. Unang nakarinig nito si Aling Mercy. Camille, totoo ba ang narinig ko? Buntis ka na? Tumango si Camille at halos hindi na siya makahinga sa yakap ng tindera. Nang malaman din ng kanilang mga kapitbahay, nagkumpulan sila upang batiin ang mag-asawa. Ang tagal naming inantay ito para sa inyo, wika ng isa nilang kaibigan. Parang ang hirap paniwalaan, pero finally magkaka-baby na rin kayo. Habang lumilipas ang mga araw, sinimulan ni na Jonard at Camille ang kanilang paghahanda para sa pagdating ng sanggol. Si Camille, bagamat limitado na sa paggawa ng mabibigat na gawain, ay masigasig na inaayos ang maliit nilang bahay. Ipininta ni Jonard ang dingding ng kanilang kwarto ng mapusyaw na dilaw, simbolo ng pag-asa at liwanag para sa kanilang pamilya. Anong palagay mo, mahal? Tama bang kulay ito para sa kwarto ni baby? Tanong ni Jonard habang nakangiting pinagmamasdan ang dingding. Tumango si Camille. Perfect ito. Napakaganda. Para tayong may araw sa loob ng bahay. Naging mas maingat si Jonard sa kanyang trabaho mula nang malaman niyang magiging ama na siya. Tumanggi siya sa mga mapanganib na gawain sa construction site, kahit na mas malaki sana ang kita. Kailangan kong alagaan ang sarili ko, wika niya sa kanyang foreman. May baby na akong paparating at hindi ako pwedeng mawala sa buhay niya. Si Camille naman ay sinigurong kumakain siya ng masusustansyang pagkain. Sa kabila ng kanilang limitadong budget, tiniyak nilang nakakabili ng gatas, prutas at gulay. Minsan, dinadala ni Jonard ang kanyang asawa sa palengke upang mamasyal at maghanap ng murang bilihin. Mahal, gusto ko ang batang ito na maging malusog. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Sabi niya kay Camille habang bitbit ang mga pinamili. Sa tuwing may libreng oras, nagbabasa si Camille ng mga libro tungkol sa pagbubuntis. Jonard, sabi dito, dapat laging may masayang musika para kay baby. Wika niya habang nakikinig sila ng radyo sa gabi. Siguradong masayahin din ang magiging anak natin. Hindi rin maiwasang isipin ng mag-asawa kung ano ang magiging pangalan ng kanilang anak. Kung lalaki, gusto kong Juan, sabi ni Jonard. Simple pero malakas ang dating. Ngumiti si Camille. Kung babae naman, gusto ko Rachel, parang pangalan ng liwanag.
Nagkasundo sila na anuman ang ibigay sa kanila ng Diyos, iyon ang magiging pinakamagandang biyaya ng kanilang buhay. Ang bawat araw ay puno ng kasiyahan at pag-asa. Parang lahat ng hirap at pagod na naranasan nila noon ay nawala dahil sa balitang ito. Isang gabing mahangin, habang magkasamang nakaupo sa harap ng kanilang bahay, tumingala si Camille sa bituin. "Mahal, iniisip ko kung ano ang magiging itsura niya. Sana magmana siya sa'yo, mabait at matiyaga." Tumawa si Jonard. "Mas mabuti kung magmana siya sa'yo, matalino at mapagmahal." Sa kanilang puso, batid nilang hindi pa rito nagtatapos ang kanilang kwento. Ang biyaya ng kanilang anak ay simula pa lamang ng mas malaki pang laban sa buhay. Ngunit sa ngayon, pinili nilang namnamin ang bawat sandali ng kanilang pag-asa at ligaya. Ang kanilang dasal ay natupad. At sa wakas, ang pangarap nilang pamilya ay nasa abot kamay na. Dumating ang araw na pinakahihintay ni na Jonard at Camille. Sa gitna ng malamig na madaling araw, biglang naramdaman ni Camille ang matinding pananakit sa kanyang tiyan. Agad niyang ginising si Jonard na halos malaglag ang tsinelas sa pagmamadaling magbihis. "Mahal, sandali lang. Kukunin ko ang bag mo," sabi ni Jonard habang halos tumakbo palabas ng bahay upang tawagin ang tricycle driver na nasa kanto. Habang nasa daan patungo sa ospital, hawak-hawak ni Jonard ang kamay ni Camille. "Kaya mo yan, mahal. Malapit na nating makita si baby," sabi niya na may halo ng kaba at kasiyahan sa boses. Tumango si Camille, pilit nilalabanan ang sakit na nararamdaman. Ngunit sa likod ng bawat kirot, nandoon ang pananabik na makilala ang kanilang munting anghel. Pagkarating sa ospital, agad silang inasikaso ng mga nurse. Ang oras na sumunod ay tila napakahaba para kay Jonard. Lumakad-lakad siya sa hallway habang nagdarasal ng tahimik. "Panginoon, sana maging ligtas si Camille at si baby." Ang bawat tunog ng pinto at yabag ng mga nurse ay tila nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor na may ngiti sa kanyang muka. "Mr. De La Cruz, congratulations! Nanganak na ang asawa mo at babae ang anak ninyo." Hindi na napigilan ni Jonard ang kanyang luha. Agad siyang dinala sa kwarto kung saan naroon si Camille, pagod ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. "Jonard, meet our baby." Mahina ngunit masayang sabi ni Camille habang pinagmamasdan ang maliit na sanggol na nakabalot sa malambot na kumot. Tumabi si Jonard at hindi na niya napigilan ang mapaluha muli. "Rachel," mahinang wika niya, "ikaw ang sagot sa lahat ng dasal namin." Si Rachel ay isang sanggol na tila biyaya ng langit. Mula sa kanyang unang iyak hanggang sa tahimik na pagtulog, siya ang naging sentro ng buhay ni na Jonard at Camille. Sa tuwing gigising si Camille sa gabi upang pakainin si Rachel, palagi niyang natatagpuan si Jonard na nakaupo sa tabi nila, nakatingin sa kanilang anak na parang ayaw niya itong iwan kahit isang segundo. "Nakakawala ng pagod ang makita siya," sabi ni Jonard isang gabi habang pinagmamasdan si Rachel. "Ang lahat ng hirap natin, Camille, parang napalitan ng saya dahil sa kanya." Tumango si Camille, ramdam ang pagmamahal at pasasalamat sa asawa. Hindi nagtagal, bumalik si Jonard sa trabaho. Ngunit ngayon, mas malaki ang kanyang motibasyon. Sa bawat pagbuhat ng semento at pagtayo ng pader sa construction site, iniisip niya ang kinabukasan ni Rachel. "Kailangan kong magsipag para mabigyan siya ng magandang buhay," madalas niyang sinasabi sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. Samantala, si Camille naman ay naging abala sa pangangalaga kay Rachel. Bukod sa pagiging ina, ipinagpatuloy niya ang kanyang maliit na negosyo sa paggawa ng tinapay. Araw-araw niyang iniisip kung paano mas mapapaganda ang kanilang bahay para sa lumalaking sanggol. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting napuno ng kasiyahan ang kanilang tahanan. Minsan, naglalaro si Jonard at Camille kasama si Rachel sa sahig.
nagpapalitan ng kwento habang pinapanood ang anak nilang tumatawa. Ang bawat ngiti ni Rachel ay tila nagsasabing, "Kayo ang pinakamabuting magulang sa mundo." Naging inspirasyon si Rachel hindi lamang para kay Jonard at Camille, kundi pati na rin sa kanilang komunidad. "Napakamasayahing bata," sabi ni Aling Mercy nang minsang binisita si Camille sa bahay. "Nakakatuwang makita ang pamilya nyo. Parang laging masaya." Ngiti lamang ang sagot ni Camille. Sa puso niya, alam niyang si Rachel ang dahilan ng bagong liwanag sa kanilang buhay. Lumipas ang mga taon at si Rachel ay naging sentro ng bawat plano ng mag-asawa. Ipinun-ipon nila ang bawat kita upang masiguradong mabigyan siya ng maayos na edukasyon. Hindi inalintana ni Jonard ang pagod sa trabaho at si Camille naman ay patuloy na naghahanap ng paraan upang makatulong sa gastusin. Isang araw, habang nilalaro ni Jonard si Rachel, tumawa ito nang malakas at niyakap ang kanyang ama. "Papa, mahal kita," sabi ng bata sa kanyang musmos na boses. Walang salitang makapagsasalarawan nang naramdaman ni Jonard sa sandaling iyon. "Kami rin ng mama mo, mahal na mahal ka namin," sagot niya, habang si Camille ay tahimik na pinupunasan ang luhang tumulo sa kanyang mata. Sa wakas, ang pangarap ng mag-asawa ay natupad na. Ang kanilang tahanan, na dati puno ng katahimikan, ngayon ay nag-uumapaw sa tawanan at pagmamahalan. Si Rachel ang nagsilbing liwanag na nagdala ng bagong layunin at inspirasyon sa kanilang buhay. Ang pagdating ni Rachel ay hindi lamang sagot sa kanilang dasal, kundi naging bagong simula ng kanilang kwento bilang isang pamilya. Lumipas ang 5 taon at si Rachel ay lumaking isang masigla at masayahing bata. Ang kanyang pagtawa ay parang musika sa bahay ni Jonard at Camille. Puno ng saya at init ang bawat sulok ng kanilang tahanan. Sa murang edad, si Rachel ay nagpakita ng likas na kabutihan at kasiyahan. Palaging ngumingiti at nagpapasalamat kahit sa maliliit na bagay. "Mama, tulungan kita maghugas ng pinggan," sabi ni Rachel isang hapon habang si Camille ay abala sa kusina. Natatawang sumagot si Camille. "Naku, anak, mas magulo pa kapag tinulungan mo ako. Pero sige, magbabantay ka na lang sa tubig, ha?" Tumango si Rachel at buong tiyagang naghintay sa tabi ng lababo. Hawak ang isang maliit na tuwalya na tila siya ang inatasang magpunas ng bawat baso. Si Jonard naman ay laging abala sa pagtuturo kay Rachel ng iba't ibang bagay. "Anak, ito ang tawag sa tool na ito. Martilyo," wika niya habang pinapaliwanag ang gamit ng mga kagamitan sa kanilang maliit na bakuran. Kahit wala pa masyadong naiintindihan, tumatango lang si Rachel. Sabay sabi ng, "Papa, paglaki ko, tutulungan kita dito." Hindi napigilan ni Jonard ang mapangiti. Malapit si Rachel sa maraming tao sa kanilang komunidad. Sa tuwing nasa labas siya, hindi maiiwasan ng mga kapitbahay na mapansin ang kanyang pagiging palakaibigan. "Hi po, Aling Mercy," bati niya habang tumatakbo papunta sa tindahan para bumili ng tinapay. "Napakabibo mo talaga, Rachel," sabi ni Aling Mercy habang binibilang ang sukli ng bata. Mahilig ding maglaro si Rachel kasama ang ibang bata sa kanilang lugar. Lagi siyang nangunguna sa mga larong bahay-bahayan, piko at taguan. "Ako ang mama sa bahay-bahayan," sigaw niya habang nagpapanggap na nagluluto gamit ang dahon at bato. Ang kanyang mga kaibigan ay tuwang-tuwa sa kanyang pagiging malikhain at masayahin. Napaka-aktibo talaga ni Rachel, sabi ng kapitbahay nilang si Mang Rudy kay Jonard isang gabi habang nagkakape sila. "Parang araw na nagbibigay liwanag sa komunidad natin." Tumawa si Jonard. Ganun talaga siya. Mahilig siyang magpasaya ng iba, parang mana sa mama niya. Sa kabila ng kasiyahang dala ni Rachel, hindi nawawala ang pagtutok ni Jonard at Camille sa pagiging mabuting magulang. Ginagawa nila ang lahat upang masigurong maayos ang kalagayan ng kanilang anak. Si Camille,
Bagamat abala sa paggawa ng tinapay at iba pang gawaing bahay, ay laging inuuna ang kalusugan ni Rachel. "Anak, tapusin mo ang gulay mo bago ka maglaro, ha?" Paalala niya habang hinahanda ang plato ng bata. Si Jonard naman, kahit pagod mula sa trabaho, laging naglalaan ng oras sa anak. Bago matulog, binabasahan niya si Rachel ng mga kwento tungkol sa mga prinsesa at bayani. "Papa, gusto ko pong maging prinsesa paglaki ko," sabi ni Rachel minsang nakikinig ng kwento. "Basta't magpakatotoo ka, anak, ikaw na ang prinsesa ng buhay namin ng mama mo," sagot ni Jonard habang kinukurot ang ilong ng bata. Sa 5 taon na lumipas, naramdaman ng mag-asawa ang kahalagahan ng bawat sandali kasama ang kanilang anak. Ang mga simpleng bagay tulad ng pagtuturo kay Rachel ng alpabeto o pagtulong sa kanya sa paggawa ng simpleng proyekto ay nagbigay ng kahulugan sa kanilang araw-araw na buhay. Sa kabila ng kanilang simpleng pamumuhay, hindi naramdaman ni Rachel ang kakulangan. Ang pagmamahal ni na Jonard at Camille ang bumuo sa kanyang mundo. "Mama, Papa, sobrang saya ko dito sa bahay natin," sabi ni Rachel minsang sabay-sabay silang naghapunan. Ngiti lamang ang isinagot ng mag-asawa, ngunit sa kanilang puso, alam nilang ang masayang pamilya ay higit sa anumang kayamanan. Isang araw, habang naglalaro si Rachel sa bakuran, nakita niya ang isang paru-paro na dumapo sa kanyang kamay. "Mama, Papa, tingnan nyo!" sigaw niya habang tumatakbo papunta sa loob. "Napakaganda ng paru-paro. Parang ikaw, anak," sabi ni Camille. Sa simpleng sandaling iyon, muling napagtanto ni na Jonard at Camille kung gaano nila kamahal ang kanilang anak at kung paano siya nagdala ng liwanag sa kanilang buhay. Ang 5 taon na kasama si Rachel ay puno ng kasiyahan at pagmamahal. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Ang kanilang bahay, na dati tahimik at tila kulang, ngayon ay puno ng ingay, tawanan, at kwento ng masayang pamilya. Sa loob ng 5 taon, si Rachel ang naging inspirasyon ni na Jonard at Camille upang patuloy na harapin ang hamon ng buhay ng may saya at pagmamahal. Ang buhay ni na Jonard at Camille ay tila isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya sa kabila ng kanilang simpleng pamumuhay. Ngunit isang araw, napansin nilang tila hindi na kasing sigla si Rachel gaya ng dati. "Papa, pagod ako," sabi ni Rachel matapos maglaro sa bakuran, bagay na hindi niya kadalasang sinasabi. Si Camille, na nagmamasid mula sa kusina, ay nag-alala. "Anak, baka napagod ka lang sa kalaro mo. Halika, pumasok na tayo at magpahinga," sabi niya. Pilit itinatago ang kaba sa kanyang boses. Ngunit sa mga sumunod na araw, mas lalong naging halata ang pagbabago sa kalagayan ng kanilang anak. Madalas si Rachel na magreklamo ng sakit ng ulo at katawan. Mas gusto niyang manatili sa bahay kaysa makipaglaro sa mga kaibigan niya sa komunidad. "Mama, ang init ko," sabi niya isang gabi habang nilalagnat. Si Jonard, nakagagaling lang mula sa trabaho, ay agad na lumapit at hinawakan ang noo ni Rachel. "Camille, ang taas ng lagnat niya. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital bukas," sabi ni Jonard, halatang nag-aalala. Kinabukasan, maaga silang nagpunta sa pinakamalapit na health center. Ang doktor ay nagsagawa ng mga pangunahing pagsusuri, ngunit hindi maipaliwanag ang mga sintomas ni Rachel. "Mas mabuti kung dalhin niyo siya sa mas malaking ospital para masuri ng mabuti," wika ng doktor. Halos madurog ang puso ni na Jonard at Camille sa takot at pangamba. Sa ospital, pinagdaanan nila ang mahabang proseso ng pagkuha ng mga laboratory test at pagsusuri. Hindi nila alintana ang pagod at gastos. Ang mahalaga lamang sa kanila ay malaman ang sanhi ng nararamdaman ng kanilang anak. Ilang araw ang lumipas bago nila nakuha ang resulta. Dumating ang doktor na may seryosong ekspresyon sa kanyang muka. Naupo siya sa harap ni na Jonard at Camille sa maliit na kwarto ng ospital.
Mr. and Mrs. De La Cruz, panimula niya, napag-alaman namin na ang inyong anak ay may leukemia, isa itong uri ng kanser sa dugo. Biglang parang huminto ang oras. Hindi makapagsalita si Camille, hawak niya ang kamay ni Jonard, ngunit tila nanginginig ito. Si Jonard, bagamat nakikinig, ay tila hindi maunawaan ang sinasabi ng doktor. Paano nangyari ito? Pero ang sigla-sigla niya dati. Tanong ni Jonard, halos hindi makatingin sa doktor. Ipinaliwanag ng doktor ang kondisyon ni Rachel. Kailangan nitong sumailalim sa chemotherapy at iba pang gamutan upang malabanan ang sakit. Ang ganitong gamutan ay magastos at mahaba ang proseso. Pero may mga pagkakataong nagiging matagumpay ito, lalo na kapag maagang na-diagnose. Dagdag ng doktor, pilit na nagbibigay ng pag-asa sa mag-asawa. Pag-uwi sa bahay, tahimik si Camille habang yakap-yakap si Rachel na natutulog sa kanyang mga bisig. Si Jonard naman ay nakatingin lamang sa kawalan. Pilit iniisip kung paano nila kakayanin ang hamon na ito. Sa kabila ng kanilang takot at pagkalito, pareho silang nagdesisyon na hindi nila susukuan ang kanilang anak. Mahal, gagawin natin ang lahat para gumaling si Rachel, sabi ni Camille habang pinupunasan ng luhang tumutulo sa kanyang pisngi. Kahit anong trabaho, kahit anong hirap, basta mailigtas natin siya. Tumango si Jonard, pilit na hinuhugot ang lakas mula sa pagmamahal sa kanyang pamilya. Agad nilang sinimulan ang gamutan ni Rachel. Pinilit nilang makahanap ng pera mula sa mga naipon. Ngunit mabilis itong naubos dahil sa taas ng gastusin sa ospital. Si Camille ay naghahanap ng dagdag na pagkakakitaan, habang si Jonard naman ay tumanggap ng mas maraming trabaho kahit na halos wala na siyang pahinga. Sa bawat chemotherapy session, naroon ang mag-asawa upang alalayan ang kanilang anak. Si Rachel, sa kabila ng murang edad, ay nagpapakita ng lakas na tila nagpapalakas din sa kanyang mga magulang. Mama, Papa, kaya natin to. Sabi niya minsang tinurukan siya ng gamot. Halos mapaiyak si Camille sa tapang ng anak, ngunit pinilit niyang ngumiti. Sa kanilang komunidad, nagsimulang mag-alok ng tulong ang kanilang mga kaibigan at kapitbahay. May nagbigay ng donasyon, habang ang iba ay tumulong sa pagbebenta ng tinapay ni Camille upang madagdagan ang kanilang kita. Ngunit kahit ganoon, ramdam ni na Jonard at Camille na hindi pa rin sapat ang kanilang mga resources para sa mahabang laban na ito. Mahal, hindi tayo pwedeng sumuko, sabi ni Jonard habang nag-uusap sila isang gabi. Ang buhay ng anak natin ang nakasalalay dito. Tumango si Camille, hawak ang kamay ng kanyang asawa. Alam ko, mahal, lalaban tayo, kahit gaano kahirap. Ang sakit ni Rachel ay naging malaking pagsubok sa kanilang pamilya, ngunit ito rin ang nagpatibay ng kanilang samahan. Ang kanilang tahanan, na dating puno ng tawanan, ay ngayon napalitan ng tahimik na pagdarasal at panalangin. Sa bawat gabi, magkasama silang lumuluhod sa harap ng altar, umaasang ang kanilang dasal ay maririnig ng langit. Sa kabila ng lungkot at takot, patuloy nilang pinanghahawakan ng pag-asa. Para kay Jonard at Camille, hindi nila hahayaang maagaw ng sakit ang liwanag na dinala ni Rachel sa kanilang buhay. Sa gitna ng sakit at paghihirap, ang pagmamahalan at pananalig ng mag-asawa ang nagsisilbing sandigan upang patuloy nilang harapin ang hamon ng buhay. Matapos ang diagnosis ni Rachel, nagbago ang ritmo ng buhay ni na Jonard at Camille. Ang kanilang araw-araw ay naging isang paglalakbay ng sakripisyo at walang hanggang pag-asa para sa paggaling ng kanilang anak. Alam nilang kailangang doblehin ang kanilang pagsisikap kahit na ang kanilang mga katawan ay nagrereklamo na sa hirap. Si Camille, na dating abala lamang sa paggawa ng tinapay at pag-aalaga kay Rachel, ay naghahanap ng iba pang mapagkakakitaan. Napansin niya ang kailangan ng ilan sa kanilang mga kapitbahay ng maglalaba, kaya't nag-alok siya ng kanyang serbisyo. Camille, sigurado ka ba dito? Ang dami mo nang inaasikaso.
Tanong ni Aling Mercy isang araw. Tumango si Camille, pilit na pinipigilan ang luhang gusto nang pumatak. Kailangan, Aling Mercy, para kay Rachel. Araw-araw, makikita si Camille sa gilid ng bahay. Nakalublob ang mga kamay sa malamig na tubig habang sinasabon ang mga damit ng kanyang mga kliyente. Sa bawat pagpisil ng labada, iniisip niya ang mga pangarap niya para kay Rachel. Dapat gumaling ka, anak, bulong niya habang pinipigilan ang sariling mapagod. Kahit na masakit ang kanyang likod at namamagana ang kanyang mga kamay, hindi siya tumitigil. Sa bawat piso at barya na kinikita niya, nararamdaman niyang may pag-asa pa silang maipagpatuloy ang gamutan ni Rachel. Samantala, si Jonard naman ay mas pinili ang mas mahirap na trabaho. Bilang isang construction worker, madalas siyang napapabilang sa mga mapanganib na proyekto, tulad ng paggawa ng mga mataas na gusali o pag-aayos ng mga lumang istruktura. Isang araw, tinanong siya ng kanyang foreman, "Jonard, sigurado ka bang kaya mo ito? Alam mo namang delikado." Napabuntong hininga siya at sumagot, "Kailangan ko pong kumita ng mas malaki. May sakit ang anak ko at kailangang maipagamot siya." Sa bawat araw na nasa trabaho si Jonard, iniisip niya si Rachel. Tuwing nagbubuhat siya ng mabibigat na semento o umaakyat sa mga matataas na scaffolding, lagi niyang sinasabi sa sarili, "Para ito sa anak ko." Kahit paminsan ay masakit na ang kanyang mga braso at binti, hindi siya sumusuko. Sa kabila ng kanilang hirap, sinisigurado ni na Jonard at Camille na nararamdaman ni Rachel ang kanilang pagmamahal. Sa tuwing uuwi mula sa trabaho, si Camille ay magdadala ng maliit na pasalubong, tulad ng paboritong biskwit ni Rachel. "Anak, tingnan mo, binili ko ito para sa'yo," sabi niya habang inaabot ang biskwit. Ngiti lang ang sagot ni Rachel, ngunit para kay Camille, sapat na iyon upang punan ang pagod ng buong araw. Si Jonard naman, kahit pagod, ay laging inuuna ang kanyang anak. Minsan, kahit inaantok na, binabasahan pa rin niya si Rachel ng paboritong kwento nito. "Papa, kwento ulit," sabi ni Rachel habang nakahiga sa kanyang kama. Kahit mabigat na ang mga mata ni Jonard, ngumiti siya at nagsimula ulit magbasa. "Para sa'yo, anak, kahit paulit-ulit." Sa ospital, hindi nila kailanman iniwan si Rachel sa bawat chemotherapy session. Hawak ni Camille ang kamay ng anak habang si Jonard ay nasa gilid, pinapahid ang pawis sa kanyang noo dahil sa kaba. Sa bawat session, tila nawawalan ng lakas si Rachel, ngunit pinipilit nilang magpakita ng tapang. "Kaya mo yan, anak," sabi ni Camille, pilit na nilalabanan ng sariling luha. Habang patuloy nilang sinusuportahan si Rachel, nagsimula ring mapansin ng komunidad ang kanilang dedikasyon. "Ang sipag nilang mag-asawa," sabi ni Mang Rudy sa kapitbahay. "Grabe ang sakripisyo nila para sa anak nila." Ang ilan sa kanilang mga kapitbahay ay nagbigay ng tulong, tulad ng pagkain o kahit munting donasyon. Kahit papaano, nadagdagan ang lakas ng mag-asawa dahil sa suporta ng kanilang komunidad. Isang gabi, habang nakaupo si Jonard at Camille sa tabi ng kama ni Rachel, nag-usap sila ng mahina. "Mahal, minsan iniisip ko kung kakayanin pa ba natin," sabi ni Camille habang pinupunasan ang mukha ng anak. Hinawakan ni Jonard ang kanyang kamay. "Kaya natin ito, mahal. Hindi tayo susuko. Para kay Rachel." Ang kanilang buhay ay naging isang araw-araw na laban. Puno ng pagod at pagsubok, ngunit sa bawat sandali, pinili nilang lumaban. Sa bawat pisong kinikita ni Camille sa paglalaba at ni Jonard sa construction, may kasamang dasal at panalangin na sana ay bumuti ang kalagayan ni Rachel. Bagamat mabigat ang kanilang pinagdadaanan, nanatili ang kanilang pag-asa. Ang pagmamahal nila sa kanilang anak ang nagbigay sa kanila ng lakas na harapin ang bawat araw ng may tapang at dedikasyon. Sa gitna ng hirap, ang pagsusumikap ni na Jonard at Camille ay simbolo ng walang hanggang pagmamahal ng mga magulang para sa kanilang anak. Isang mainit na hapon,
Pauwi si Camille mula sa paglalaba sa bahay ng isang kliyente. Pagod na ang kanyang katawan at halos hindi na siya makalakad ng tuwid dahil sa bigat ng kanyang dala. Isang plastic bag na puno ng hiniram na pagkain mula sa tindahan ni Aling Mercy. Bagamat ramdam ang pagod, ang mukha ni Camille ay puno pa rin ng pag-asa. Para sa kanya, ang bawat hakbang pauwi ay isa na namang panibagong tagumpay sa araw na iyon. Habang naglalakad sa makitid na kalsada, biglang narinig ni Camille ang sigaw ng isang bata. Napalingon siya at nakita ang isang batang lalaki na tumatakbo, hawak-hawak ang kanyang maliit na lobo habang papalapit ang isang mabilis na paparating na sasakyan. "Diyos ko!" sigaw ni Camille. Agad niyang binitiwan ang kanyang dalang bag at tumakbo ng buong lakas papunta sa bata. Halos hindi na niya naisip ang sariling kaligtasan. Ang tanging mahalaga sa sandaling iyon ay mailigtas ang bata. Sa huling segundo, bago tumama ang sasakyan, nahila ni Camille ang bata at itinulak ito papunta sa gilid ng kalsada. Tumilapon sila pareho, ngunit ligtas na sa panganib. Huminto ang sasakyan ilang metro ang layo mula sa kanila at agad na bumaba ang driver upang humingi ng tawad. "Pasensya na po, hindi ko siya nakita," sabi nito. Ngunit hindi na pinansin ni Camille. Ang kanyang atensyon ay nasa batang lalaki na namumutla at humihikbi habang hawak ang kanyang lobo. "Anak, ayos ka lang ba?" tanong ni Camille habang hinahaplos ang noo ng bata upang masigurong wala itong sugat. Tumango ang bata, ngunit bakas pa rin ang takot sa kanyang muka. "Huwag ka nang umiyak, ligtas ka na," malumanay na sabi ni Camille. Hindi nagtagal, dumating ang isang lalaki na mabilis na lumapit sa kanila. "Daniel!" sigaw niya habang hinahanap ang bata. Nang makita ang kanyang anak na yakap ni Camille, agad itong lumuhod sa tabi nila. "Salamat! Salamat po sa pagliligtas sa anak ko." Hindi niya maitatago ang gulat at pasasalamat sa kanyang muka. Tumayo si Camille, binigyan ng lalaki ng maliit na ngiti at sinabing, "Wala po iyon. Hindi ko kayang hayaang mapahamak ang isang bata." Ngunit habang pinupulot niya ang kanyang bag sa lupa, napansin ng lalaki ang pagod at pawis sa mukha ni Camille. "Ako po si Rafael," sabi ng lalaki, inilahad ang kamay bilang pagpapakilala. "Ako ang ama ng batang ito. Hindi ko po alam kung paano ko kayo masusuklian sa ginawa ninyo. Pero kung may kailangan po kayo, huwag kayong mag-atubiling lumapit sa akin." Ngayon lang napansin ni Camille ang marangal na postura ng lalaki. Naka-Amerikana ito, halatang galing sa isang mahalagang okasyon. Sa gilid ng kalsada ay nakaparada ang isang magarang sasakyan at mukhang siya ang may-ari. Bahagyang nag-alinlangan si Camille, ngunit sa wakas ay tinanggap niya ang kamay ng lalaki. "Ako po si Camille," sagot niya. "Isa lang po akong simpleng tao na ginawa ang kaya ko para sa anak niyo." "Hindi po simpleng bagay ang ginawa ninyo," sagot ni Rafael. "Napakahalaga ng buhay ng anak ko. Kung wala kayo, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa kanya." Hinawakan ni Rafael ang balikat ng kanyang anak. "Daniel, ano ang sasabihin mo kay Ate Camille?" Tumango ang bata, ngumiti ng mahina at sinabing, "Salamat po, Ate Camille. Hindi ko po kayo makakalimutan." Habang nag-uusap sila, iniabot ni Rafael ang kanyang calling card kay Camille. "Ito po ang numero ko. Tawagan niyo lang ako kung may maitutulong ako sa inyo. Hindi ko kayang hayaan na walang kapalit ang ginawa niyo para sa anak ko." Ngumiti si Camille, bagamat halata ang kanyang pagod. "Salamat po, pero hindi na po kailangan. Ang mahalaga, ligtas na ang anak niyo." "Ganun pa man, nais ko pong tumulong. Isa po akong negosyante. Kung sakaling kailangan nyo ng trabaho o suporta, sabihan nyo lang ako," dagdag ni Rafael. Muling nagpasalamat si Camille at nagpaalam sa mag-ama. Habang naglalakad siya pauwi, pilit niyang nilalabanan ang sariling damdamin. Para sa kanya, hindi na kailangang bigyan siya ng gantimpala sa ginawa niya. Ngunit sa puso niya, alam niyang ang insidenteng iyon ay maaaring may dahilan.
Isang hakbang sa kwento ng kanilang pamilya na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Jonard. "Mahal, bakit ang tagal mo?" tanong nito habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Inabot ni Camille ang plastic bag na dala niya. Sabay sabing, "May nangyari sa daan. Pero mahalaga, ligtas naman ako." Habang si Camille ay nagpapahinga, tahimik niyang tinitingnan ang calling card na iniabot ni Rafael. Sa likod ng simpleng papel na yun, naramdaman niya ang bigat ng posibilidad, ang maaaring maging tulay ng kanilang pamilya patungo sa pag-asa. Sa araw na iyon, walang kamalay-malay si Camille na ang simpleng kabutihang loob ay magiging simula ng pagbabago sa kanilang buhay. Lumipas ang ilang buwan matapos ang pagkikita ni Camille at Rafael, ngunit ang buhay ng pamilya de la Cruz ay patuloy na puno ng pagsubok. Sa halip na bumuti ang kalagayan ni Rachel, mas lalong lumala ito. Minsan, sa gitna ng kanyang paglalaro, bigla na lamang siyang napapaupo sa sahig dahil sa pagkahilo. Sa gabi, madalas siyang ginising ng masakit na ulo o lagnat na tila hindi bumababa kahit anong gamot ang inumin niya. Isang araw, habang nag-aalmusal, bigla na lamang nalaglag ang kutsara ni Rachel mula sa kanyang kamay. "Mama, hindi ko po kaya," mahina niyang sabi na tila nawalan ng lakas. Dali-daling yumuko si Camille para alalayan ng anak, habang si Jonard naman ay tumayo mula sa kanyang upuan. Bakas ang matinding kaba sa kanyang muka. "Kailangan na nating bumalik sa ospital," wika ni Jonard habang binuhat ang anak. Hindi na nila inalintana ang almusal. Ang mahalaga ay maipasuri si Rachel. Sa ospital, muling isinailalim ang bata sa mga pagsusuri at muling kinumpirma ng doktor na lumalala ang kanyang leukemia. "Kailangan po nating ituloy ang chemotherapy," paliwanag ng doktor. "Pero magiging mas madalas ang mga session at mas malakas ang dosage. Ihanda po ninyo ang inyong mga sarili." Tumango si Jonard at Camille, ngunit alam nilang ang sinasabi ng doktor ay nangangahulugan ng mas mataas na gastusin. Sa kanilang isipan, naglalaro na ang tanong, saan tayo kukuha ng pera? Patuloy na nagtrabaho si Jonard bilang construction worker. Kahit na may mga pagkakataong halos hindi na siya makatayo mula sa pagod, pinipilit niyang pumasok araw-araw. Si Camille naman ay nagdagdag pa ng mga kliyente sa kanyang paglalaba. May mga araw na naglalakad siya ng ilang kilometro para lamang makarating sa mga bahay na nagpapalaba, dala-dala ang mabibigat na mga plastik ng mga damit. Ngunit kahit anong pagsusumikap nila, mabilis pa ring nauubos ang kanilang ipon. Ang mga bayarin sa ospital, gamot at chemotherapy ay patuloy na dumadami. Hanggang sa dumating ang araw na wala na silang malapitan upang humiram ng pera. "Jonard, wala na talagang nagpapautang sa atin." Umiiyak na, sabi ni Camille isang gabi habang nakaupo sa gilid ng kama ni Rachel. Ang kanilang anak ay tulog, ngunit baka sa mukha nito ang panghihina. Hinawakan ni Jonard ang kamay ng kanyang asawa, pilit na pinipigilan ang sariling luha. "Hindi tayo pwedeng sumuko, Camille. Kailangan nating subukan ng lahat." Napilitan silang lumapit sa isang usurero, isang taong kilalang nagpapautang sa kanilang lugar, ngunit may mataas na interes. "Ito lang ang kaya kong ipahiram," sabi ng usurero habang iniaabot ang pera. "Pero babayaran nyo ito ng doble sa loob ng 3 buwan. Walang nagawa ang mag-asawa kundi tanggapin ang alok kahit na alam nilang napakabigat ng kondisyon. Ang bawat araw ay naging mas mahirap para sa kanila. Sa kabila ng kanilang pagod at pag-aalala sa bayarin, hindi nila kailanman iniwan si Rachel. Sa bawat chemotherapy session, nandoon sila sa tabi ng bata, pinipilit na ipakita ang kanilang lakas kahit na sa loob ay halos gumuho na sila. "Mama, bakit po kayo umiiyak?" tanong ni Rachel minsang nakita niyang nagpupunas ng luha si Camille habang hawak ang kanyang kamay sa ospital. "Hindi ako umiiyak, anak," sagot ni Camille, pilit nang umingiti. "Masaya lang ako
Kasi ang tapang-tapang mo. Ngumiti si Rachel, ngunit sa kanyang inosenteng mga mata, tila alam niya ang bigat ng pinagdaraanan ng kanyang mga magulang. Isang gabi habang nagpapahinga si Jonard mula sa trabaho, kinausap siya ni Camille. "Mahal, hanggang kailan natin kakayanin ito?" Tanong niya, halos hindi makatingin sa asawa. Tumahimik si Jonard, hinawakan ang kanyang kamay, at sabing, "Basta't magkasama tayo, kaya natin. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, Camille, para ito kay Rachel." Kahit naramdam na nila ang bigat ng kanilang sitwasyon, pinili nilang magpatuloy. Patuloy silang nagtrabaho, naghahanap ng solusyon, at nagdasal ng mas fervent kaysa dati. Ang pagmamahalan at pagkakaisa nilang mag-asawa ang nagsilbing ilaw sa gitna ng kanilang madilim na laban. Sa kabila ng lahat ng hamon, hindi sumuko sina Jonard at Camille. Patuloy silang kumapit sa pag-asa at pagmamahal para sa buhay ng kanilang pinakamamahal na anak. Isang malakas na ulan ang bumuhos ng gabing iyon. Sa loob ng ospital, tahimik na nakahiga si Rachel sa kanyang kama. Ang kanyang payat na katawan ay halos hindi gumagalaw at ang kanyang muka ay bakas ng matinding hirap. Sa gilid ng kama ay naroon sina Jonard at Camille, parehong pagod ngunit hindi kailanman iniwan ang kanilang anak. Ang bawat tunog ng makina sa kwarto, ang mahinang tunog ng monitor, ang hising ng oxygen tank ay tila nagsasabi sa kanila ng katotohanan na pilit nilang ayaw tanggapin. Lumalaban si Rachel, ngunit alam nilang ang laban na ito ay mas mabigat kaysa sa kanilang inakala. Ilang araw na silang hindi halos natutulog. Ang maghapong trabaho at ang magdamag na pagbabantay sa ospital ay unti-unting nagpapahina sa kanilang mga katawan, ngunit hindi nila iyon iniinda. Para sa kanila, ang mahalaga ay makita si Rachel na nakangiti at bumubuti ang kalagayan. Kinabukasan, dumating ang doktor ni Rachel upang magbigay ng update. Ang doktor ay isang kilalang espesyalista, ngunit may reputasyon ng pagiging matigas at tila walang malasakit sa emosyon ng kanyang mga pasyente. Si Dr. Gonzales ay isang taong laging diretso sa punto, kahit na minsan ay masakit ang kanyang mga salita. "Mr. and Mrs. De La Cruz," wika ng doktor habang sinusuri ang chart ni Rachel. "Ang kondisyon ng inyong anak ay hindi bumubuti. Sa puntong ito, hindi na tumutugon ang kanyang katawan sa chemotherapy. Ang mga makina na nagtataguyod ng kanyang buhay ay nagsisilbi na lamang para palawigin ang kanyang paghihirap." Halos gumuho ang mundo ni na Jonard at Camille sa narinig. "Dok, ano pong ibig niyong sabihin?" tanong ni Camille, halos hindi makapaniwala. Tumitig si Dr. Gonzales sa kanila. Walang bahid ng emosyon sa kanyang boses. "Iminumungkahi ko na tanggalin na ang life support. Wala na itong maidudulot na mabuti para sa inyong anak. Sa ganitong paraan, maaari siyang makapagpahinga na. Hindi namin papayagan yon." Malakas na sagot ni Jonard. Tumayo mula sa kanyang upuan at tinignan ang doktor ng may halong galit at desperasyon. "Ang anak namin ay lumalaban pa. Hindi nyo ba nakikita?" Si Camille naman ay umiiyak na. Lumapit siya sa doktor, nagmamakaawa. "Dok, bigyan nyo pa po siya ng pagkakataon. Gagawin namin ang lahat. Hahanap kami ng pera kahit saan, basta't wag nyo pong tanggalin ang mga makina." Ngunit si Dr. Gonzales ay nanatiling matigas. "Mr. and Mrs. De La Cruz, naiintindihan ko ang inyong nararamdaman, ngunit kailangan niyong tanggapin ang realidad. Ang ospital na ito ay hindi charity. Wala na rin kayong pambayad sa mga bayarin. Ang patuloy na paggamit ng mga makina ay dagdag lamang sa inyong gastos." "Pera na naman?" bulalas ni Jonard. Ang kanyang boses ay puno ng galit at sakit. "Buhay ng anak ko ang pinag-uusapan natin. Hindi ito tungkol sa pera. Ano ba ang nangyari sa sinumpaang tungkulin nyo bilang doktor na tulungan ang mga nangangailangan?" Ngunit si Dr. Gonzales ay nanatiling walang reaksyon. "Ito ang praktikal na desisyon.
Bibigyan ko kayo ng isang araw upang magdesisyon. Kung wala pa rin kayong pambayad, ipapatigil na natin ang mga makina. Tumalikod ang doktor at lumabas ng kwarto. Iniwan ang mag-asawa na tulala sa kanilang kinatatayuan. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, si Camille ay napaupo sa gilid ng kama ni Rachel. Hawak ang malamig na kamay ng anak. Anak, ipaglalaban ka namin. Hindi namin hahayaan na basta ka na lang nila alisin sa amin. Mahina niyang sabi habang patuloy ang pagtulo ng luha. Si Jonard naman ay tumayo sa gilid ng bintana. Ang kanyang kamao ay mahigpit na nakatikom. Ang ulan sa labas ay tila sumasalamin sa kanilang nararamdaman, matinding lungkot at pagkabigo. Mahal, hindi tayo pwedeng sumuko, sabi ni Jonard sa mahinang boses. Lumapit siya kay Camille, hinawakan ang kanyang balikat at idinugtong, kahit ano pa ang mangyari, kahit anong hirap, kailangan nating humanap ng paraan. Hindi ko kayang mawala si Rachel. Magkasama silang nagdasal sa tabi ng kama ni Rachel, hawak ang kamay ng kanilang anak na tahimik na natutulog. Sa kabila ng matinding sakit at galit na kanilang nararamdaman, pinangako nila sa isa't isa na ipaglalaban nila ang buhay ng kanilang anak hanggang sa huling sandali. Ngunit ang kanilang laban ay hindi lamang laban para kay Rachel. Ito rin ay laban sa isang sistemang tila nakakalimutan ang tunay na halaga ng buhay. Sa gitna ng malamlam na ilaw ng ospital at malamig na dampi ng hangin mula sa air conditioning, tahimik na nakaupo sina Jonard at Camille sa waiting area sa labas ng kwarto ni Rachel. Halos wala ng luhang lumalabas mula sa kanilang mga mata, ngunit ang bigat ng kanilang mga nararamdaman ay kitang-kita sa bawat galaw nila. Si Camille ay hawak ang rosaryo, tahimik na bumubulong ng panalangin, habang si Jonard naman ay walang kibo, nakatitig sa sahig, tila walang lakas para umiyak o magalit pa. Hindi nila alam kung paano haharapin ang hinaharap. Ang pananakot ni Dr. Gonzales tungkol sa pagtanggal ng life support ay nagbabadya ng pagkawala ng kanilang anak. Hindi nila matanggap ang kawalan ng awa ng doktor, ngunit mas masakit ang kawalan nila ng magagawa dahil sa kakulangan sa pera. Sa parehong ospital, bumaba mula sa isang itim na sasakyan ang isang lalaking bihis na bihis sa mamahaling suit, si Rafael. Dumating siya upang bisitahin ang kanyang anak na si Daniel, na naaksidente sa isang maliit na insidente sa paaralan. Bagamat walang malubhang pinsala ang bata, minabuti ni Rafael na dalhin ito sa ospital upang masiguro ang kaligtasan ng anak. Habang papunta sa kwarto ni Daniel, napadaan si Rafael sa waiting area kung saan naroon sina Jonard at Camille. Napansin niya agad ang kanilang anyo, ang malungkot na mukha, ang tila walang sigla na katawan. Parang may pamilyar na damdaming tumama sa kanya nang makita ang mag-asawa. Sandali siyang tumigil, nag-aalinlangan kung lalapitan sila, ngunit napansin niya ang paggalaw ni Camille na tila nagbubulong ng panalangin. "Excuse me," sabi ni Rafael, nilapitan ng mag-asawa. Si Camille na tila nagulat ay napatingala at napansin ang lalaking nakatayo sa harapan nila. "Pasensya na po kung naabala ko kayo, pero mukhang mabigat ang inyong dinadala. Maari ko bang malaman kung may problema?" Tumango si Jonard, ngunit si Camille ang unang nagsalita. "Ang anak po namin, si Rachel, may leukemia siya. Lumalala na po ang kanyang kalagayan. At..." Saglit na natigilan si Camille habang pinipigilan ang sariling mapaiyak. "Sinabi po ng doktor na tanggalin na ang life support dahil wala na kaming pambayad." Nanlaki ang mata ni Rafael sa narinig. Ang lungkot sa boses ni Camille ay tumagos sa kanyang puso. "Ang pangalan ng anak ninyo ay Rachel?" Tanong ni Rafael, tila sinusubukang alalahanin ang isang bagay. "Opo," sagot ni Jonard. "Wala na po kaming magawa. Ginawa na namin ang lahat, pero mukhang hindi pa rin sapat." Saglit na nag-isip si Rafael at biglang pumasok sa kanyang isipan ang insidente. Ilang buwan na ang nakararaan. "Sandali, Camille, hindi ba kayo ang tumulong sa anak ko dati? Ang anak kong muntik nang masagasaan sa kalsada?"
Natigilan si Camille. Si Daniel po ba ang anak nyo? Mahinang tanong niya. Tumango si Rafael. Oo, si Daniel. Ikaw ang nagligtas sa kanya noon. Hindi kita makakalimutan, Camille. Napuno ng tahimik na gulat si Jonard at Camille. Hindi nila inakalang ang lalaking nasa harapan nila ngayon, sa gitna ng kanilang pinakamahirap na sandali, ay ang ama ng batang kanilang tinulungan noon. Ngunit bakit hindi nyo sinabi sa akin ang tungkol sa inyong kalagayan? Tanong ni Rafael, halatang nag-aalala. Dapat noon pa lang ay lumapit na kayo sa akin. Hindi makasagot agad si Camille. Ayaw po naming maging pabigat sa inyo. Ang mahalaga po sa amin noon ay ligtas ang anak nyo. Huminga ng malalim si Rafael at tumingin sa mag-asawa. Hindi ko kayang pabayaan ang taong nagligtas sa buhay ng anak ko. Kung hindi dahil sa inyo, wala si Daniel sa akin ngayon. At ngayon, ako naman ang tutulong sa inyo. Hawak ang kanyang telepono. Agad na tumawag si Rafael sa kanyang mga tauhan. Gusto kong kausapin ang direktor ng ospital na ito. Ngayon din, utos niya. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang direktor ng ospital. Halatang nagmamadali. Ipinaliwanag ni Rafael ang sitwasyon ni na Jonard at Camille at iniutos na huwag kailanman tanggalin ang life support ni Rachel. Simula ngayon, sagot ko na ang lahat ng gastusin ng anak nila, sabi ni Rafael sa direktor. At gusto kong siguruhin na makakatanggap siya ng pinakamainam na gamutan. Halos hindi makapaniwala sina Jonard at Camille sa nangyari. Si Camille ay napaluha habang si Jonard ay hindi mapigilan ang manginig sa emosyon. Rafael, maraming salamat, sabi ni Camille. Halos hindi makahanap ng salita upang maipahayag ang kanyang pasasalamat. Huwag niyo akong pasalamatan, sagot ni Rafael. Ang ginawa niyo para sa anak ko ay higit pa sa anumang bagay. Ang mahalaga ngayon ay bumuti ang kalagayan ni Rachel. Sa sandaling yun, parang nagkaroon ng bagong pag-asa ang mag-asawa. Sa gitna ng kanilang pinakamatinding pagsubok, dumating si Rafael bilang isang tagapagligtas. Isang patunay na ang kabutihang ginawa nila noon ay bumalik sa kanila sa paraang hindi nila inasahan. Kinabukasan, dumating si Rafael sa ospital ng mas maaga kaysa karaniwan. May seryosong ekspresyon sa kanyang muka, halatang determinado na gumawa ng aksyon. Nalaman niya mula sa direktor ng ospital ang buong kwento tungkol kay Dr. Gonzales. Ang doktor na walang awang iminungkahi na tanggalin ang life support ni Rachel dahil lamang sa kawalan ng pambayad. Hindi niya mapigilan ang galit na bumalot sa kanyang dibdib. Pumasok si Rafael sa opisina ng direktor, kasunod ang kanyang 2 tauhan. Nasaan si Dr. Gonzales? Tanong niya kaagad. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng awtoridad. Halos hindi makatingin ng diretso ang direktor, halatang hindi sanay sa ganitong uri ng pagharap sa isang taong may mataas na impluwensya. Sir Rafael, nasa conference room po siya ngayon, sagot ng direktor. Tumango si Rafael. Ipatawag siya. Gusto ko siyang makausap at gusto kong marinig niya kung ano ang iniisip ko tungkol sa kanyang ginawa. Agad na pinatawag si Dr. Gonzales. Pagdating nito sa opisina, nakita niya si Rafael na nakaupo sa harap ng mesa, nakahalukip-kip, habang ang direktor ay nakatayo sa gilid. Nag-aalinlangan si Dr. Gonzales, ngunit pilit niyang inalala na siya ay isang kilalang espesyalista. Inisip niyang may karapatan siya sa kanyang desisyon tungkol sa mga pasyente. Dr. Gonzales, panimula ni Rafael, ang kanyang boses ay malamig ngunit matalim. Narinig ko ang ginawa mo kay Rachel de la Cruz. Ang batang iyon ay isang inosenteng pasyente na umaasa sa tulong ng ospital na ito. At ikaw, na inaasahan sanang magligtas ng buhay, ay nagdesisyong isuko siya dahil lamang sa kawalan ng pambayad? Sir Rafael, sagot ng doktor, pilit pinapanatili ang kanyang kumpiyansa. Ang desisyon ko ay batay sa medikal na praktikalidad. Ang ganitong mga sitwasyon ay pangkaraniwan sa mga ospital. Hindi namin maaaring i-prioritize ang isang pasyente na wala nang maibabayad. Pangkaraniwan?
Putol ni Rafael, tumayo mula sa kanyang upuan. Ang bigat ng kanyang galit ay bumalot sa buong silid. Pangkaraniwan para sa iyo ang pagsuko sa buhay ng isang bata. Pangkaraniwan sa iyo ang mawalan ng awa at malasakit sa mga taong naghihirap. Ang ginagawa mo ay hindi pagiging doktor, iyan ay pagiging walang puso. Napansin ni Dr. Gonzales ang galit sa boses ni Rafael at tila nawalan siya ng kumpiyansa. Sir Rafael, ginagawa ko lamang ang aking trabaho. Trabaho mong magligtas ng buhay. Sigaw ni Rafael. Hindi ko papayagan na ang ganitong klaseng kawalang malasakit ay mangyari sa ospital na ito. Mula ngayon, wala ka ng trabaho dito. Agad kang tinatanggal sa posisyon mo. Nagulat si Dr. Gonzales. Sir Rafael, hindi niyo maaaring gawin ito. Ngunit mas tumigas ang ekspresyon ni Rafael. Ako ang isa sa pinakamalalaking taga-suporta ng ospital na ito. At bilang may-ari ng karamihan sa pondo ng institusyong ito, may karapatan akong tanggalin ang sino mang hindi karapat-dapat na manatili rito. Lumabas ka at huwag ka nang babalik. Walang nagawa si Dr. Gonzales kundi umalis ng tahimik. Nang makalabas na ito, humarap si Rafael sa direktor. Siguraduhin mong ang lahat ng doktor at staff dito ay may malasakit sa kanilang mga pasyente. Ayaw kong maulit ang ganitong uri ng sitwasyon. Tumango ang direktor, halatang natatakot. Matapos ang insidenteng yun, agad na pinuntahan ni Rafael sina Jonard at Camille sa kwarto ni Rachel. Pagdating niya, nakita niyang hawak-hawak ni Camille ang kamay ng anak habang si Jonard ay nakasandal sa dingding. Tahimik ngunit halatang pagod. Rafael! Mahina ngunit masayang sabi ni Camille nang makita siya. Tumayo si Jonard at lumapit sa kanya. Maraming salamat sa ginawa mo para sa amin kahapon. Hindi namin alam kung paano kami magpapasalamat. Ngunit itinaas ni Rafael ang kanyang kamay. Huminto sa pagsasalita si Jonard. Hindi pa tayo tapos. Sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Nalaman ko ang ginawa ng doktor sa inyo at hindi ko iyon palalampasin. Tinanggal ko na siya sa ospital na ito. Mula ngayon, walang sino man ang maaaring magsabi sa inyo na ang anak ninyo ay wala ng karapatan mabuhay. Napaluha si Camille sa narinig. Rafael, napakalaki ng tulong na ginagawa mo sa amin. Hindi na namin alam kung paano ka mapapasalamatan. Maliit na bagay lang ito kumpara sa ginawa nyo para sa anak ko dati. Sagot ni Rafael. Simula ngayon, sagot ko na ang lahat ng kailangan ni Rachel. Gamot, gamutan, at kahit ang iba pang gastusin nyo. Huwag na kayong mag-alala tungkol sa pera. Ang gusto ko lang ay makita si Rachel na gumaling. Sa sandaling iyon, parang nabunutan ng tinik sina Jonard at Camille. Sa kabila ng bigat ng kanilang pinagdaraanan, naramdaman nila ang tunay na kabutihan ng isang tao. Tumayo si Jonard at inilapit ang kanyang kamay kay Rafael. Rafael, salamat. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang naitulong mo sa amin. Hindi nyo kailangang magpasalamat. Sabi ni Rafael, ngumingiti. Ang mahalaga, lumaban tayo para kay Rachel at naniniwala akong gagaling siya. Sa tulong ni Rafael, unti-unting nagkaroon ng liwanag sa kabila ng madilim na mundo ng pamilya de la Cruz. Matapos tanggalin ang walang pusong doktor at tiyaking hindi matatanggal ang life support ni Rachel, sinimulan ni Rafael ang paggawa ng mga konkretong hakbang upang masigurong ang bata ay makakatanggap ng pinakamainam na gamutan. Simula ngayon, wala kayong iintindihin tungkol sa gastusin, sabi ni Rafael, isang umaga habang nag-uusap sila ni na Jonard at Camille sa ospital. Ako na ang bahala sa lahat. Gamot, therapy, doktor, at kahit ang mga bayarin dito. Hindi alam ni na Jonard at Camille kung paano tutugon. Umiiyak si Camille habang hinawakan ang kamay ni Rafael. Hindi namin alam kung paano ka pasasalamatan, Rafael. Binibigyan mo kami ng pag-asang akala namin ay wala na. Ngiti lamang ang isinagot ni Rafael. Ang ginawa niyo para sa anak ko ay hindi matutumbasan ng anumang halaga.
Ngayon, ako naman ang tutulong sa inyo. Ang mahalaga ay lumaban tayo para kay Rachel. Kinabukasan, dinala ni Rafael ang isang grupo ng mga espesyalistang doktor upang suriin ang kalagayan ni Rachel. Ang ilan sa kanila ay kilala sa buong bansa bilang eksperto sa pediatric oncology. Ang leukemia ay isang mahirap gamutin pero hindi imposible, paliwanag ng isa sa mga doktor habang tinitingnan ang mga record ni Rachel. Sa tulong ng tamang gamot at therapy, may pagkakataon pa siyang gumaling. Nakahinga ng maluwag sina Jonard at Camille. Sa unang pagkakataon, naramdaman nilang hindi na sila nag-iisa sa laban nilang ito. Habang nakikinig sila sa mga plano ng mga espesyalista, nakita nila ang dedikasyon ni Rafael na hindi lamang suportahan ang kanilang anak, kundi maging bahagi ng kanilang laban. Bukod sa tulong pinansyal, naging mas malapit din si Rafael sa mag-asawa. Araw-araw siyang pumupunta sa ospital upang kumustahin ang kalagayan ni Rachel at tiyaking may sapat na atensyon ang lahat ng pangangailangan nito. Kapag abala sa trabaho, sinisigurado niyang may isa sa kanyang tauhan na nakabantay upang tumulong kina Jonard at Camille sa anumang kailangan nila. Isang gabi, habang magkasamang nagbabantay sina Camille at Rafael sa tabi ng kama ni Rachel, nagsimula silang mag-usap ng mas malalim. "Rafael, bakit mo ginagawa ito para sa amin?" Tanong ni Camille, halatang nahihiya pa rin sa malaking tulong na ibinibigay nito. "Camille," sagot ni Rafael habang nakatingin sa payapang mukha ni Rachel, "hindi ko maiisip kung ano ang gagawin ko kung si Daniel ang nasa sitwasyon na ito. Alam kong hindi ko kayo kilala ng lubusan, pero nararamdaman ko ang sakit at pagmamahal nyo bilang magulang. Isa pa, kung hindi mo iniligtas si Daniel noon, baka hindi ko na siya kasama ngayon. Kaya para sa akin, ito ay isang paraan para maibalik ang kabutihan na ibinigay mo sa akin." Napaluha si Camille sa sagot ni Rafael. "Napakabuti mo. Hindi lahat ng tao ay kayang gawin ang ginagawa mo ngayon." Habang lumilipas ang mga araw, naging parang pamilya na rin ang turing ni na Jonard at Camille kay Rafael. Si Jonard, na dati ay halos hindi makausap si Rafael dahil sa hiya, ay natutong buksan ang kanyang damdamin. "Rafael, hindi ko alam kung hanggang kailan namin mababayaran ang utang na loob namin sa iyo. Pero isang bagay ang sigurado, habang buhay naming ipagdarasal ang iyong kabutihan," sabi ni Jonard isang gabi habang sabay silang nagkakape sa ospital. "Huwag mo nang isipin ang pagbabayad," sagot ni Rafael habang nakangiti. "Ang mahalaga ay magkasama tayong lalaban para kay Rachel. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Narito ako para sumuporta sa inyo." Unti-unti, nagbago ang takbo ng buhay ni na Jonard at Camille. Bagamat patuloy ang gamutan ni Rachel, mas ramdam nila ang tibay ng kanilang pamilya at ang suporta ng mga taong nagmamalasakit sa kanila. Sa bawat chemotherapy session, kasama nila si Rafael na minsan ay nakaupo sa gilid ng kwarto, binabasa ang paboritong libro ni Rachel upang aliwin ito. "Mama, Papa at Kuya Rafael, gusto ko nang gumaling," sabi ni Rachel isang gabi habang mahina ngunit matamis na ngumiti. "Gusto kong maglaro ulit sa labas." Halos hindi mapigilan ni na Camille ang umiyak sa sinabi ng kanilang anak. Ngunit pilit nilang ngumiti at sabay nilang sinabi, "Kaya natin ito, anak. Gagawin namin ang lahat para gumaling ka." Sa bawat araw na lumilipas, muling bumangon ang pag-asa ng pamilya. Ang tulong ni Rafael, hindi lamang sa pera kundi sa emosyonal na suporta, ay nagbigay ng lakas sa mag-asawa na harapin ang kanilang pinakamatinding laban. Lumipas ang mga linggo na punong-puno ng pagsubok, ngunit kasabay nito ay ang unti-unting pagbabago sa kalagayan ni Rachel. Sa tulong ng mga espesyalistang doktor na kinuha ni Rafael, masusing nasusubaybayan ang kanyang kalagayan. Ang bawat chemotherapy session ay tila isang hakbang patungo sa bagong pag-asa. Isang umaga, dumating ang isa sa mga doktor, si Dr. Herrera, na may dalang magandang balita.
Mr. and Mrs. De La Cruz, wika niya habang hawak ang clipboard. Ang mga resulta ng huling pagsusuri ni Rachel ay nagpapakita ng malaking progreso. Ang kanyang katawan ay nagsisimulang tumugon ng maayos sa gamutan. Halos hindi makapaniwala sina Jonard at Camille sa kanilang narinig. Napayakap si Camille kay Jonard habang si Rafael naman ay nakangiti mula sa gilid ng kwarto. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa Diyos, bulong ni Camille. Ang mga mata ay puno ng luha ng kasiyahan. Ang susunod na mga linggo ay nagpatuloy sa parehong direksyon. Unti-unting bumalik ang sigla ni Rachel. Naging mas masaya ang kanyang mukha at bumalik ang kanyang lakas. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, ngumiti siya ng buong lakas sa kanyang mga magulang at kay Rafael. Papa, Mama, Kuya Rafael, pwede na ba akong maglaro sa labas? Tanong ni Rachel isang araw, nakangiti at puno ng saya. Tumawa si Jonard at yumakap sa anak. Anak, darating din ang araw na makakalaro ka ulit sa labas. Maghintay lang tayo ng konti. Habang lumilipas ang mga araw, nagpatuloy ang pagbuti ng kalagayan ni Rachel. Sa wakas, isang araw, ipinatawag ng mga doktor sina Jonard, Camille at Rafael. May magandang balita kami, sabi ni Dr. Herrera. Ang mga pagsusuri ni Rachel ay nagpapakita na siya ay nasa remission. Hindi pa siya ganap na gumaling, ngunit sapat na ang kanyang kalagayan upang makauwi at makapagpahinga kasama ang kanyang pamilya. Halos mapaluhod si Camille sa sobrang tuwa. Napayakap siya kay Rafael habang si Jonard naman ay napaiyak na lamang sa gilid ng kwarto. Maraming salamat, Doc, sabi ni Jonard. Halos hindi makahanap ng tamang salita upang maipahayag ang kanilang pasasalamat. Nang dumating ang araw ng pag-uwi ni Rachel, isang maliit na selebrasyon ang inihanda ng kanilang komunidad. Sa labas ng kanilang bahay, may mga nakabitin na simpleng dekorasyon at naroon ang kanilang mga kapitbahay na masayang naghihintay sa kanila. Maligayang pagdating, Rachel, sigaw ng mga bata habang hinahawakan ang kanilang mga lobo. Niyakap ni Camille si Rafael habang pinagmamasdan nila si Rachel na masayang tumatakbo kasama ang ibang mga bata. Rafael, hindi namin magagawa ito kung wala ka, sabi ni Camille. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Ang importante ay gumaling si Rachel, sagot ni Rafael habang pinapanood ang masayang eksena sa harap nila. At tandaan nyo, lagi akong nandito para sa inyo. Itinuturing ko na rin kayong pamilya. Simula noon, lalong naging malapit si Rafael sa pamilya ni na Jonard at Camille. Madalas siyang pumunta sa kanilang bahay, nagdadala ng pagkain o simpleng regalo para kay Rachel. Kapag may pagkakataon, dinadala niya si Rachel sa parke upang maglaro at makalanghap ng sariwang hangin. Kuya Rafael, ikaw po ba ang guardian angel namin? Tanong ni Rachel. Minsang sabay silang naglalakad papunta sa tindahan. Tumawa si Rafael at yumuko upang tumingin sa bata. Hindi, anak. Isa lang ako kong tao na nagmamalasakit sa inyo. Hindi lamang ang buhay ni Rachel ang nagbago, pati na rin ang pananaw ni na Jonard at Camille sa buhay. Ang kanilang pamilya, na dati puno ng takot at pangamba, ngayon ay puno ng pag-asa at pasasalamat. Lagi nilang sinasabi na si Rafael ay hindi lamang kaibigan, kundi isang tunay na bahagi ng kanilang pamilya. Sa isang hapunan na kanilang pinagsaluan, habang magkasamang kumakain sina Rafael, Jonard, Camille at Rachel, napansin ni Camille ang ngiti sa mukha ng lahat. Alam nyo, hindi ko inakala na darating ang araw na magkakasama tayong masaya ulit, sabi niya habang pinupunasan ng mata. Salamat sa Diyos. At salamat kay Rafael. Tumango si Jonard. Ano man ang mangyari sa hinaharap, alam nating kayang-kaya natin basta't magkasama tayo.